Naalala ko ang bahay ni Ana Reyes. Nasa malapit lang dito. Ang matandang ito talaga naman nakatira mag-isa sa malalim na kagubatan. Buti na lang noong census, natuklasan siya. Bakit biglang ganito kakapal ang ambon? Ang kapal ng ambon, wala nang makita. Uy, Lee, gaano pa ba kalayo? Lee? Lee! Nasaan ka, Lee? Nasaan ka, Lee? Tara na. Hindi ba sinabi mo, Nadadalhin mo ako sa apo sa tuhod? Aling Ana, teka lang, may kasamahan akong nawawala. Aling Ana. Lee, bakit lumabas ka na? Salamat kay Aling Ana sa paggabay sa akin. Sabi mo, habang naglalakad ka, nawala ka na lang. Tinalon ako. Aling Ana, mag-isa ka sa bundok? Paano ka nabubuhay araw-araw? Nag-aalaga ako ng mga manok at nangingisda paminsan-minsan. Maganda ang feng shui dito. Aling Ana, nandito na tayo sa bahay ng apo sa tuhod mo. Umalis ka sa harapan ko. Wag mong ibenta si Liza. Anak mo siya sa dugo. Hindi siya kasangkapan para kumita kayo ng kirida mo. Lumayas ka. Ako ang may karapatan sa kanya. Anong pakialam mo sa gagawin ko? At saka benta? Ano yun? Ipinapadala ko siya sa Pamilya Joe, ang pinakamayaman, para maging binibini doon. Huwag mong sabihin ng masama. Bata pa si Liza, kailangan niya ang nanay niya. Pangkiusap ko sa'yo, pangako, pakiusap, wag mong ibenta ang anak ko. Magkano ba ang gusto mo? Kaya kong ipunin para sa'yo. Pakiusap, pakiusap. Bibigyan kita ng 7 araw. Mag-ipon ka ng 3 milyon. Ibibigay ko ang karapatan kay Liza, sa'yo. 3 milyon? Saan ako kukuha ng 3 milyon? Juan Reyes, itong hampas lupa na nananakit ng asawa at nagbebenta ng anak, ito ba ang hinahanap ninyo para sa akin? Anong apo sa tuhod? Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Sinong walang kwentang hayop yan? Sino ka ba? Saan ka galing? Baliw na babae. Tumahimik ka, bastos kang hayop ka, ako ang iyong lola sa tuhod. Hindi ko inaasahan, ang pamilya Chen ay may ganitong klasing basura. Anak, okay ka lang ba? Anong lola sa tuhod? Ikaw itong baliw na babae. Gusto mo akong dayain, ha? Ako? Siya nga ang iyong lola sa tuhod. Nung senso, natagpuan namin siya at napatunayan namin ang inyong dugo na relasyon. Sino ba ang naniniwala sa sinabi mo? Kahit totoo man, kasi wala akong panahon, no, para alagaan ang isang pabigat tulad mo. Isa ka ng paa sa hukay. Maghanap ka na lang ng lugar at mamatay ka na. At dito ka pa nakakaabala sa akin. Nakakainis, swerte talaga. Juan Reyes, anong sinasabi mo? Ang matandang ito ay iyong pamilya. Lola, huwag kang maniwala sa kanya. Ano, naawa ka sa kanya? Buti naman. Dahil dyan, dalhin mo siya sa bahay mo at alagaan. Pero hindi tama. Kailangan mo pa rin mag-ipon ng 3 milyon para sa akin. Para makuha ang anak mo. Katatapos mo lang makipag-divorce sa akin. Hindi mo kayang buhayin ang sarili mo. Ngayon gusto mo pa na dalhin itong pabigat sa bahay mo. Hindi siya pabigat, siya ay tao. Isang buhay na tao. At iyong pamilya, at pamilya rin ni Liza. Juan Reyes, napakalamig ng puso mo. Ibinenta mo ang anak mo, iniwan ang matanda. Makakakuha ka ng karma sa bandang huli. Sige. Hihintayin ko. Tingnan natin kung dadalhin mo ang matandang ito sa bahay mo. Anong swerte ang makukuha mo? Sinasabi ko sa iyo, mabibigyan kita ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, hindi mo na makikita si Liza. Liza. Tama na anak, yung 3 milyon, di lola sa tuhod mo ang bahala. Huwag kang mag-alala, malapit na, makakasama mo na ang iyong anak. Lola sa tuhod ay galing pa lang sa bundok. Malamang hindi alam kung gaano kalaki ang 3 milyon. Mukhang kailangan ko siyang tulungan.
Lola, ito lang ang maliit na bahay na kaya kong arkilahin. Pasensya na po kayo, magtiis muna kayo saglit, bukas hahanap ako ng bagong bahay. Mabuting bata, hindi naman tayo magkadugo, inaalagaan mo pa rin ako. Huwag ka nang magpakaarte. Tungkol sa bahay? May ilan akong bahay sa daan ng dali. Lumipat tayo doon pag may oras. Daan ng dali? Sabi ni Juan Reyes, mahirap ang tatay at lolo niya sa buong buhay. Paano magkakaroon ng bahay ang mga ninuno? Baka nalilito na si Lola. Sige Lola, kapag nakabalik na si Liza, 3 tayong lilipat doon. Nagsalita ka niyan. Ito ang mga inipon ko sa bangko ng konsesyon, ilang passbook at may ilang papel na pera pa. 3 milyon lang, sapat na iyan kahit papaano. Kunin na natin si Liza sa lalong madaling panahon. Lola, hindi na tayo gumagamit ng papel na pera ngayon. At ang mga bangkong ito umalis na sa kaharian ng Dragon. Hindi na rin magagamit ang mga passbook. Okay lang, mamaya guguhitan kita ng isang larawan, kikita rin yan ng 3 milyon. Anong larawan na nagkakahalaga ng 3 milyon? Mukhang malala na ang demensya ni Lola bukas, isasama ko siya sa tindahan para walang mangyaring masama sa kanya. Sige Lola, wag na kayong mag-alala, magpahinga muna kayo, manood ng TV, magluluto ako para sa inyo. Sigurado po kayo, makakaipon ako ng sapat na pera. Isasama ko kayo at si Liza sa magandang buhay. Mabuting bata, may ambisyon. Ginong Pedro Santos, Binabati kita sa pagkapanalo. pinaka-impluwensyang negosyante ng kaharian ng Dragon. Pedro Santos. Handa. 3, 2, 1 pose na. Ang grupo ng ginto at hiyas na iyong itinatag. Ay naging Nangungunang kumpanya ng pagkain sa kaharian ng Dragon. Nangungunang kumpanya, hindi ko inakala na ang pinakahuling apprentice na pumasok ay naging isang mahalagang tao ngayon makalipas ang ilang araw. Dumalaw tayo sa kanya. At isama si Maria Cruz para makilala. Maria Cruz, tingnan mo hindi pa sumisikat ang araw, maaga kang nagtinda, nahihirapan ka. para maaga tayong pumunta para makakuha ng magandang pwesto. Lola, pasensya na po at isinama ko kayo sa pagtitinda. Maupo kayo dito, itutulak ko kayo. Okay lang, sasabayan kita, maglakad na lang ako. Sige, sundan ninyo ako. Sige. Bakit gumaan ang kariton? Ano yun, anak? Isang daang taon sa bundok, nagbago ang mundo. Hindi ko inakala. Naabot na ng kaharian ng Dragon ang panahon kung saan lahat ay may mainit na damit at sapat na pagkain. Ang galing. Mainit na taho. Tingnan ninyo. May matamis at malat. Hoy, tingnan mo. Nanay? Anak. Huwag mo akong saktan. Hindi na ako tatakas. Anak, ang mga sugat mo sa katawan, anong nangyari? Kung malaman ni tatay na tumakas ako para lang hanapin si nanay, tiyak na gagawan niya ng problema si nanay. Itong bata, malamang may pinagdadaanan. Anak, tayo ka na. Anak, nababasa mo ang mga salitang ito? Oo. Napakaliit mo pa lang, ganito na kalawak ang alam mo, walang hanggan ang iyong kinabukasan. Pero ayaw ni tatay na pinag-aaralan ko ito. Sabi ni tatay, ang babaeng walang talento ay pabigat lamang. Lola, pabigat ba ako? Ang tatay mo ay isang tae. Ang mga sinasabi niya ay walang kwenta. Makinig ka sa lola. Ang lola ay nagtuturo at nagpalaki ng mga tao. Mahigit 100 taon na. Ang alam ko lang. Ang pagpapaunlad ng kultura ay para sa bayan. Mahigit 100 taon na? Lola, mahigit 100 taon ka na? Ngayon, tiningnan ko ang kalendaryo. Ako ay 200 taong gulang na ngayong taon. Ay, naglalaro ka pa? Hindi mo man lang maalagaan ng isang bata. Ano ka ba? Mali ako. Dapat akong paluin. Kung mawawala talaga ang batang ito kapag dumating ang pamilya Joe, paano mo ipapaliwanag? Huwag kang mag-alala, mahal. Itong pabigat tiyak na hindi siya makakatakas. Baka pumunta siya sa kanyang dukhang ina. Huwag kang magalit. Bastos na bata. Nandun. Lumayas. Ikaw, bastos na bata. Sa wakas, nahuli na kita. Ikaw pabigat, halika dito.
Kung hindi, puntahan kita at paluin. Juan Reyes. Kaya, ito ang aking apo sa tuhod. Habang narito ako, sino sa inyo ang mga has na saktan ang pamilya Reyes? Ikaw na naman ito, baliw na matandang babae. Kung ayaw mong mapunta sa kabaong agad, umalis ka sa harapan ko. Ikaw lang? Iniwan ng asawa at anak, tanging umasa sa babae, tangang tao. At tatawagin mo akong, ano? Buti. Ngayon dapat kitang turuan ng leksyon. Ang utang ko sa'yo mula noong huli, babayaran ko ng sabay-sabay. Ako. Mommy? Liza. Mommy? Liza, anong ginagawa mo dito, Liza? Kayo pala ang tinutukoy ni Juan Reyes na dating asawang mahirap at baliw na matandang babae. Sinabi na sa iyo ni Juan Reyes, Liza ay napili ng Mr. Santos ng grupo ng Ginto at Hiyas. Pinapayuhan ko kayo, ibigay ninyo na agad ang bata. Kung hindi, huwag kayong umasa na makakalabas ng tiyanhay ng buhay. Mommy, ayoko pumunta. Ang lugar na iyon ay nakakatakot. Siya hindi lang kami pinapakain, araw-araw pa kaming pinapainom ng kakaibang gamot. Mga hayop ang dalawang ito. Oo, yung lalaki ginagawa yun sa sarili niyang anak. Nakakadiri. Oo, napakadiri. Kayo, ginamit ninyo ang bata para sa gamot? Mga hayop kayo. Ikaw, Juan Reyes, sumpain ka. Si Liza ay sarili mong dugo. Bakit mo siya ginaganyan? Anong alam mo? Uminom lang ng gamot, kikita ka. Iyan ay biyayang hinihiling ng marami. Ano pang sinasabi mo sa kanila? Agawin na natin siya. Isuli mo agad. Bitawan mo. Halika! Ako. Ayos ka lang? Hindi inaasahan. Ang pamilya naming Chen, noon pa man ay malinis ang pangalan, ngunit nagkaroon ng isang tulad mo na walang galang sa nakatatanda, hindi nagpoprotekta sa asawa, at walang awa sa sariling anak. Mabuti na lang. Nagkaroon ng isang napakatalinong bata, ang pamilya Chen. May pag-asa pa. Ikaw, matandang walang kwenta. Wala akong pakialam. Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Sinasabi ko sa'yo, ang custody ng batang ito ay nasa akin. Maria Cruz, kung ayaw mong makasuhan, ibigay mo na siya ngayon din. Kahit magsampa sa korte, hindi ko bibitawan si Liza. Hindi kita hahayaang saktan siya. Maria Cruz, si Liza ay napili ni Pedro Santos. Kapag hindi siya nakita ni Pedro Santos at nagalit, ang resulta ay hindi mo. Kayang panagutan bilang mahirap. Hindi kita hahayaang kunin muli si Liza. Ire-report kita ngayon. Yung walang kwentang paaralang pagtuturo at tulong na yan, papasuriin ko sa mga pulis kung paano ninyo tinatrato ang mga bata. Pigilan ninyo siyang magsalita ng walang kwenta kapag nalaman ng pamilya Santos. Tapos na tayo. Tigil mo yan. Ikaw, walang hiya. Gusto mo bang masaktan? Ako. Ako. Ang galing. Ang galing ng matanda, grabe. Ikaw anong gayuma ang ginamit mo? Hindi makagalaw. Paano nangyari to? Baka ito ba yung nasa teleserye na kurikong? Baka si Lola ay isang diwata. Pinadali ko lang para sa mga estudyante ang pagmemorya ng acupressure points. Nag-imbento lang ako ng konting trick. Hindi naman kasing dramatic ng sinasabi nyo. Huwag mo akong patayin! Sabihin mo sa nasa likod mo kung gagalawin nyo pa ang pamilya ko, paparusahan ko kayo. Salamat sa pagpapatawad ako. Tumigil ka. Nakalimutan mo dalhin mo ang basura. Lola, kung alam ko lang na may kakayahan ka, siguradong ako ay... Ang ugnayan natin matagal mo nang itinapon. Kung sa susunod magpapanggap ka pang miyembro ng pamilya, maging katulad ito ng patpat. Hindi, Lola, sa totoo lang ako ngayon. Magpasalamat ka sa Lola sa pagpapatawad, Lola. Dadalhin ko na ang basura, layas na. Layas. Ang sama ng matandang babae. Akala mo kung sino, konting trick lang matatakot ako sa'yo? Hahadlangan mo ang kita ko. Papuntahin ko si Joseph Santos para ilibing ka.
Lola! Anak, hindi ito basta lola, ito ang ninuno, magulong ka agad sa ninuno. Liza Reyes, bumabati sa ninuno. Mabuting bata, tumayo ka. Ayos na ngayon, bumalik na rin ang bata. Ngayon tumuloy na kayo sa mansyon ko. Tara. Si lola minsan ay malinaw, minsan ay nalilito, pero naaalala pa rin niyang mansyon. Lumuhod ka. Huwag gumalaw. Sabihin mo sa nasa likod mo, kung muli kang gagawa ng masama sa pamilya ni Ana, parurusahan kita. Pedro, itong matandang babae ang kumuha ng bata. Sabi pa niya, Ano ang sabi? Sabi pa niya na ang tungkol sa paaralang pagtuturo at tulong ay isiwalat para malaman ng buong mundo na ginagawa ninyong eksperimento ang mga bata. Ano? Isang matandang babae lang siya. Paano niya malalaman ang tungkol sa pag-eeksperimento ko? Totoo ba? May nakausli ka bang impormasyon? Hindi po, Pedro, hindi ako yon. Oo, ang dating asawa ko. Mukhang lihim niyang nakatuklas ng isang bagay. Paano niya nalaman? Magsalita ka. Walang kwenta. Ano ang silbi ng pagsaway mo sa kanila ngayon? Ang prioridad ngayon ay ang mga nakakaalam ay alisin na natin. Mark? Hindi ba ito ang pinuno ng pananalapi ng langit at dagat, si Mark Mendoza? Si Mark? sabi-sabi, sila ni Don Pedro ay magkaibigan mula sa iisang paaralan. Tingnan mo ang pagtrato sa kanya ni Joseph, malamang totoo. Mark, nagpadala na ako ng mga tauhan para hanapin sila pero wala pa akong lead. Magbibigay ako ng karagdagang tauhan kahit anong paraan. Ngayong araw, dapat maalis na ang mga iyon. Ang galing talaga ng matandang ito. Ano ang tinitingnan mo? Pedro, tingnan mo. Ang kwelyo mo. Hindi ko akalaing makakabalik ako makalipas ang ilang taon. Makikita ko pa si Ma'am Ana. Kapag umuwi si Ma'am Ana, ay sa lumang bahay ng pamilya. Siya nananatili ng ilang araw, maghanda ng mga mamahaling regalo, ihanda ang sasakyan. Ang ganda ng bahay na to! Gusto mo ba? Kung gusto mo, bukas ay ililipat ko na sa iyo ang bahay na ito. Ang mga ganitong bahay, marami si Lola Ana. Lola, umalis na tayo. Ang mga mayayamang pamilyang ito ay hindi natin kayang sagupain. Ito ang ating bahay. Lola, huwag mo akong biruin. Ilang taon na akong kasal sa pamilya, alam ko ang aming kayamanan. Paano magkakaroon ng ganitong bahay? Umalis na muna tayo. Sino yan sa labas? Pasensya na, nakakaistorbo kami. Ma'am? Bumalik na kayo, ang inyong lingkod. Maligayang pagdating po, ma'am. Ang dami ng taon nang lumipas, wala pa ring alikabok. Eksaktong gaya ng nasa alaala ko, Carlo. Nag-abala ka. Dapat lang. Halika, maupo ka. Hindi ba ito si Pedro Santos ng grupo ng Ginto at Hiyas? Maria, kilala mo rin siya? Madalas siya sa balita. Kahit sa libro ni Liza, may litrato niya nung bata pa siya. May picture pala kayo niya. Sila yung apat makapag-picture kasama si Miss Ana, malaking karangalan yon para sa kanila. Noon sila yung apat ay mga opisyal na estudyante ni Miss Ana. Tingnan mo panganay, si Luis Villanueva pangalawa, si Carlo Bautista pangatlo, si Mark Mendoza. Pang-apat si Pedro Santos. Lahat sila ay mga tanyag sa langit at dagat. Si Pedro Santos ang may-ari ng nangungunang kumpanya ng pagkain sa Kaharian ng Dragon. Si Mark Mendoza ang namumuno sa pananalapi ng Kaharian ng Dragon, miyembro ng 2 akademya. Si Carlo Bautista ang nagpapatakbo ng akademya sa Kaharian ng Dragon. Si Luis Villanueva ay higit pa pangalawang pangulo ng Kamara ng Komersyo ng Kaharian ng Dragon. Ang kanyang impluensya ay umaabot sa loob at labas ng bansa. Ang mga taong ito ay mga estudyante lang pala ni Lola Ana. Paano nangyari iyon? 3, 2, 1 picture na. Ngunit matagal nang. Iba na ang lahat. Miss Ana kayo. Ang inyong kagandahan at tindig ay mananatili magpakailanman hindi nagbago.
Noong araw, ang angkan naming Reyes ay napinsala ng masasamang tao. Napilitan din ako na magtago sa bundok upang magpagaling. Hanggang ngayon, bagamat malaki na ang gumaling kong sugat tuwing gabi, nararamdaman ko pa rin ang pagbara ng aking panloob na lakas, hindi ako makagamit ng kapangyarihan. Kaya ako muling lumabas upang maghanap ng magandang pagkakataon. Nanay, huwag tumakbo, Lola! Natulong! Tumakbo ka pa? Huwag tumakbo. Saan ka tumatakbo? Liza, Nanay. Tumatakbo ka pa. Ma'am, tumawag ba ako ng mga tao? Maliit na bagay, ako na ang bahala. Liza, Tumigil ka. Juan? Paano mo ako natagpuan dito? Maria, sabi ko, wala kang mahanap kahit saan. Dito ka pala nagtatago. Sabi ko sa'yo, ngayon, si Joseph Santos kasama ng mga tao para hanapin kayo. Kung marunong kang umintindi, dalhin si Liza at umuwi ka sa akin. Umalis ka, mag-ingat ka, baka parusahan ka ni Ana. Lola Ana, ang sweet ng tawag mo, ah. Sinasabi ko sa'yo. Ako ang totoong apo ng matandang babae. Ikaw ay isang tagalabas lang. Hindi totoo! Sabi ni Ana, masama kang tao, hindi kanya kinikilala. Ako lang at si Nanay ang kilala niya. Manahimik ka, ang dami kong kamalas ngayon. Lahat ito ay dahil sa'yo. Tingnan mo mamaya kung paano kita parurusahan, anong ingay. Bakit hindi pa kayo bilisan at itali at iuwi para kay Mark Mendoza? Liza, puntahan mo si Ana. Gusto mong tumakas? Harangin siya, atakihin ninyo. Sugod! Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang at nagawa mong pumunta rito? Kung marunong kang umunawa, umalis ka na agad. Huwag mo akong pilitin na gumawa ng paraan. Lola, si Liza Reyes ay ang hinahanap ng pinakamayamang pamilya Santos. Hindi mo siya kayang kalabanin. Pamilya Santos, bahay ni Pedro Santos. Tama, dahil alam mo na umalis ka na agad, hayaan mo kaming dalhin ng mag-ina dahil ikaw ang aking lola. Ako na ang magmamakaawa para sa'yo. Para patawarin ka nila. Umalis ka. Katawa-tawa, pagkatapos kong disiplinahin ka, anak na walang utang na loob, dapat ko ring disiplinahin si Pedro Santos na bastos. Isang matandang babae. Ang laki ng yabang. Itong matandang baliw, gapusin ninyo siyang kasama. Tingnan natin kung paano niya didisiplinahin ng lolo ko. Lola, Pinayuhan na kita. Ito ang sarili mong desisyon. Atakehin ninyo sila. Lola, tumakbo ka na. Ako ang haharang sa kanila. Tama na, noong unang panahon, noong sinalakay ng mga kaaway, daan-daang tao ang pumaligid sa aming pamilya, hindi man lang ako kumurap. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nag-iilusyon ka pa. Atakehin ninyo sila. Hindi pa ganap na madilim ang langit ngayon, ganap na madilim. Ang aking panloob na lakas ay nagsisimula ng maging barado. Mukhang sa mga nakaraang araw, madalas akong gumamit ng aking lakas na nagpalala ng dati kong pinsala. inaamin ko, may kakayahan ka. Kahit ganoon, ang yaman ng aming pamilyang Santos ay hindi mo matatawaran. Kung marunong kang umunawa, sumama ka sa akin ng maayos para hindi ka masaktan. Ikaw ay apo ni Pedro Santos. Tangina, binigyan kita ng respeto pero ayaw mo. Ang pangalan ng lolo ko ay hindi mo dapat basta-basta banggitin. Lakas? Basura. Paano nangyari? Paano siya naging ganito kalakas? Ikaw, anong klasing matandang halimaw ka? Kung sino ako, sasabihin sa'yo ni Pedro Santos mismo. Kung mangungulit ka pa, huwag kang magtaka kung hindi kita pakikinggan at magiging malupit ako sa'yo. Nasugatan ka. Nako, Nawala ang aking lakas. sabi ko na nga ba, isang matandang babae ay paano naging ganito kalakas? Puro pagpapanggap lang pala. At nagpapanggap ka pang nananakot sa akin. Ngayon, ihahatid kita sa kamatayan. Lola, Matandang halimaw, mamatay ka na. Maria, Maria, matandang halimaw. Kanina, hindi ba napakalakas mo?
Bakit ngayon wala ka ng lakas? Lumaban ka sa akin, Joseph Santos. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Mas masahol pa sa kamatayan. Kung sasaktan mo siya muli, ang buong angkan ng Santos ay makakaranas ng mas masahol pa sa kamatayan. Kung ako sa iyo, makipag-ugnayan ka agad kay Pedro Santos para hindi ka magkamali. Matandang halimaw. Malapit ka nang mamatay at matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin kung paano ka, isang matandang walang kapangyarihan, makikipagtagisan sa pamilya Santos. Walang hiya, ano ang ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Lolo, paano kayo nandito, Lolo? Ito. Nabigo akong turuan si Pedro Santos. Hinihiling ko ang iyong kapatawaran, maestra. Kaya lahat ng sinabi ni Lola ay totoo. Pedro, hindi ko inaasahan. Ikaw na pinakasumusunod sa alituntunin. Ay nagturo ng ganito mga anak na masama ang kalooban. Ay, Lolo, tumayo ka na dali. Bakit ka luluhod sa matandang babae na ito kung makita ng ibang tao? Saan ilalagay ang mukha ng pamilya nating Joe? Tumayo ka na. Ano ang alam mo? Luhod ka na, yumuko ka kay maestra at humingi ng tawad. Nabaliw na ba ang matandang ito? Sa buong buhay niya, hindi siya nag-asawa at hindi rin nag-isip kung sino ang magiging tagapagmana. Inabot ako ng malaking pagsisikap. Bago ko siya nakilala bilang lolo sa ama, iyon ba ang dahilan? Ang matandang ito ay nanatiling dalisay. Ay Lola, kanina ang iyong apo ay hindi nakilala ang dakilang tao. Hindi ko nakilala si Lola. Tanggapin mo ang paggalang ng iyong apo. Ay, ano ba ang sinasabi mo? Lolo. Apo, ito ay para sa iyong ikabubuti. Lahat ng ginawa ng iyong apo ay para sa iyo at kay Lola magkaisa muli. Paano? Kailangan ko pa bang magpasalamat? Nagbayad ka ng mataas na presyo para bilhin ang inapo ng pamilya Chen. Joseph, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Bumili at magbenta ng bata at ito ay inapo ng pamilya Chen? Lolo, wala akong kasalanan. Wala pong pangangalakal ng tao. Apo ko lang po, nagbukas ng isang paaralang pagtuturo at tulong. Nakita ko, magaling ang batang ito. Gusto ko siyang dalhin para mag-aral pa. Hindi ko inaasahan na titingnan niyo si Lola. At na-misunderstood niya ako. Pag-aaral? Pero paano ko narinig na pagsubok ng gamot? At saka ang mga batang binili ng ganito. Hindi lang si Liza ang isa. Pagsubok ng gamot? Ang kapal ng mukha mo. Gumawa ka ng ganitong kasalanang napakasama. Lolo, ginawa ko ang lahat ng ito para sa pag-unlad ng grupo ng Ginto at Hiyas. At saka, ang mga magulang ng batang iyon ay masayang masaya na ipinadala ang bata. Ito ay isang sitwasyong panalo-panalo. Ako naman, Puro palusot. Dahil sa mga taong katulad mo, ang mga inosenteng bata ay nasasaktan. Kasalanan ito. Guro, patawad po. Ako'y naging hangal na nagpalusot sa isang walang hiya na gumawa ng ganitong kasalanan. Tatawag ako ngayon ng mga tao para iuwi ang lahat ng mga bata. At maayos na hawakan ang natitira, hindi ko sila hahayaang masaktan muli. Pedro, ilang taon na ang lumipas? Ba't wala kang pinagbago? Sa tingin mo, ang isang hangal na tulad niya ay makakagawa sa likod mo ng ganitong bagay ng mag-isa? ano ang ibig niyong sabihin? Hindi ko maintindihan. Magpadala ng tao para alamin ang kanyang mga gastusin. Kung sino ang kanyang nakita at kung saan siya pumunta. Magsalita ka na kung hindi. Lolo, mali ako. Pinilit lang ako, Lolo. Si Mark Mendoza. Si Mark Mendoza ang pumilit sa akin na gawin ito. Ayaw ko rin, Lolo. Ano, si Mark Mendoza? Oo, si Mark Mendoza. Pinilit ako ni Mark na gamitin ang mga bata sa paaralang pagtuturo at tulong para mag-test ng gamot. Sabi ko, kapag nahuli sabihin ninyo na kumain ng produkto ng grupo ng Ginto at Hiyas. At nagka-food poisoning. Paano mo nagawang makipagsabwatan sa mga tagalabas upang gawin ang bagay na ito na hindi mapapatawad ng langit? Ikaw! Lolo. Tawagin ang mga tao. Putulin ang mga binti ng hayop na ito. Itapon siya palabas ng lungsod ng langit at dagat kapag wala ang utos ko.
Huwag siyang tatapak kahit kalahating hakbang sa langit at dagat. Lolo, mali ako lolo, patawarin mo ako lolo. Pedro Santos, maawa ka. Pedro Santos, mali ako, Pedro Santos. Pedro! Sa mga taong wala ako, ikaw at si Mark ay marami ng pinagbago. Patawarin mo ako, guro. Kaming mga estudyante mo sa mga nagdaang taon umasa sa iyong mga turo noong unang panahon at nanguna sa iba't ibang larangan sa loob ng maraming taon. Matagal nang namumuhay sa karangyaan. Nakalimutan na ang tunay na hangarin. Nakalimutan ang pinagmulan? Sa tingin ko, sobra na ang pera ninyo. Kaya nawala na ang konsensya ninyo. Tapos na ang bagay na ito. Pagod na ako. Guro. Kung mali ang titik, bababa ang ruler. Sa palad, 3 araw na paso. Kung sira ang pamalo, nanlalamig ang puso ng guro. Huwag mong alalahanin ang dating mga damo ng paaralan. Ang pagkakamali ay dapat parusahan. Kung hindi parusahan, yon ang araw ng pagpapaalis sa paaralan. Ang mga turo ng unang panahon, hindi kailanman nakalimutan ni Pedro. Ang nangyari ngayon ay kasalanan ni Pedro sa kanyang pagkukulang sa pangangasiwa. Kung hindi mo ako parurusahan, guro, puputulin ko ang aking daliri bilang parusa, bilang pagtanaw ng utang na loob sa iyo, guro. Pedro Santos, bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Ana, ang mga kapwa ko estudyante ay nabubulag at nadudungisan ng kayamanan. Hindi ko sila napigilan. Naging magulo ang pananalapi ng langit at dagat. Pinaparusahan ko ang sarili ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, kundi na bumalik ka upang linisin ang pananalapi ng langit at dagat. Ibalik sa amin ang pananalapi ng langit at dagat na payapa at malinis. Hawakan mo. Gamitin ang gamot na ito upang pagdugtungin ang sugat at naputol mong daliri. Sa loob ng 7 araw, bawal maligo at kumain ng karne. Salamat, guro. Akala ko ang matandang ito ay isang mahalagang tao pala. Ang pagkakataong ito ay hindi ko papakawalan. Miss, ito ang maingat naming pinili na mga kandidato para sa bodyguard. Pakisuri po. Maria, tingnan mo kung sino ang gusto mo. Lola, sa tuhod, kami ni Liza ay hindi nangangailangan ng bodyguard. Sa ngayon, ang pananalapi ng langit at dagat ay magulo. Baka sa hinaharap makaharap pa kayo ng iba pang panganib. Kung ayaw mong pumili, subukan ko na lang para sa'yo. Matagal na akong hindi naglalabas ng tensyon. Sabay-sabay kayong lumapit. Ginoo, pasensya na. Bini-bini mas humusay pa ang iyong kakayahan kumpara noon. Maganda ito. Siya na. Ako si Juan Reyes, ang iyong walang galang na apo sa tuhod na humihingi ng tawad sa iyo, ninuno ng angkan ng Reyes. Ay. Talagang matanda na at mahina ang ulo. Pagod na ako. Maria, ikaw na ang humarap para sa akin. Pero, Ikaw na ang magdesisyon tungkol dito. Kung ano ang gawin mo, susuportahan kita. Ikaw, ang kaligtasan ni Maria ay nasa iyo na. Halika. Talagang alam mo na ang pagkakamali mo? Lola, ako. Talagang alam ko na mali ako. Lola, ako. Talaga. Maria. Nasaan ang matandang yon? ayaw kang makita ni Lola, umalis ka na. Maria, sabi ko sa iyo, ito ang bahay ng pamilya Chen. Ang nasa loob ay ang aking lola. Ito ang teritoryo ng mga Chen. Ikaw ang dapat umalis.
Tumanggi ka ng alagaan si Lola. Hindi ka karapat-dapat tumawag sa kanya ng Lola. Tigilan mo ang pagpapakalat ng away. Ngayon pumunta ako para maglingkod sa kanya. Maglingkod? Sa tingin ko dahil si Lola ay nakakakilala ng maraming importanteng tao, gusto mong makiangkop para makakuha ng pabor. Ako... Ikaw talaga, Maria Cruz. Kakapirma mo lang ng divorce sa akin. Nakahanap ka agad ng bagong lalaki. At nagsuot ka pa ng ganyan. Lola, pwede ba lumabas ka at pagsabihan siya? Itong babaeng ito, hindi siya marunong rumespeto. Hindi siya karapat-dapat na manatili sa tabi mo. Tumahimik ka dahil marumi ka, akala mo lahat ng tao ay gaya mo, hiwalay na tayo. At saka, kahit mag-asawa ako ulit, wala kang pakialam doon. Ikaw na basura, tumigil ka sa pagsigaw dito. Nakakagambala sa pahinga ni Lola. Sino ang sinasabi mong basura? Ikaw, mas mabuti ka ba? May dala kang bata, walang hiya, nakikitira sa bahay ng mga Chen. Naalala ko na. Sigurado ako na gusto mo ang pera ng lola ko. Gusto mong kumapit sa mayayaman. Magpanggap kang mabait pero gusto mo pa ng respeto ba? Kapag nakahanap na ako ng matitirhan, natural na aalis ako. Gagamitin ko ang aking mga kamay para palakihin si Liza ng maayos. Sasabihin ko sa kanya, hindi tayo mga parasito. Sa hinaharap tayo rin ay mag-aalaga ng mabuti kay Lola. Hindi tulad ng ibang walang utang na loob. Sino ang sinasabi mo? Ako? Ihatid ang bisita. Teka, Huwag kang lalapit. Bumalik ka na. Maria Cruz, kaya mo yan. Mula ngayon, hindi ka na matatakot kay Juan Reyes kung sa taong iyon. kung kayo ay walang awa, huwag kayong magreklamo kung ako ay walang awa rin. Ikaw matandang walang hiya! Akala mo dahil kilala mo ang pamilya Joe, espesyal ka na. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng may mas mataas pa at may mas magaling pa. Luis Villanueva. Yung sinabi mo sa akin dati tungkol doon, pumayag na ako. Itong mga estudyante ko ang gagaling talaga. Nakikipagsabuatan sa mga maharlika, kinokontrol ang pamilihan. Inaalis ang mga kalaban, sarado ang isip. Binibini, patawarin ninyo po, huwag kayong magalit, matatanda na sila. Natatakot na mawala ang hirap nilang kinita na kayamanan, kaya nila ito ginagawa. Noong una, sa manugang wala silang pakialam, ikaw. Noong una, natakot ako na hindi kaya ng pamilya Chen pangalagaan ang iniwan ko, kaya hindi ko sila pinakilos. Para hindi maghinala ang mga nasa dilim. Pero hindi ko inakala na hahayaan nila ang pamilya Chen na bumagsak ng ganito. Ano naman ang mahalaga? Binibini, kayo ngayon ay hindi ba bumalik? Bumalik kayo upang mamahala. Ang karangalan ng pamilya Chen ay malapit na. Binibini, talaga bang iiwan ninyo si Juan Reyes? Juan Reyes. May mag-aalaga naman sa kanya. Tawagin si Maria Cruz, ang kinabukasan ng pamilya Chen ay nakasalalay kay Liza. Si Liza ay may magandang potensyal. Kailangan kong hanapan siya ng pinakamahusay na guro. Opo. Hindi ko inakala na si Lola ay nag-imbita ng tao mula sa unang universidad ng Kaharian ng Dragon upang turuan si Liza. Kapag nalaman ni Liza, matutuwa siya. Pero ang pangalawang gusali ng paaralan, nasaan ba? Sana sumama na lang ako kay Lola nung pumunta siya. Anong pangalan? Ikaw, gusto mong graduate, umasta ka ng maayos. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Sige. San ka ba galing na bastos? Umalis ka. Nakakainis. Huwag kang umalis. Sumama ka sa akin sa security para magpaliwanag.
Kung pupunta tayo sa security, malalaman ng buong eskwelahan ang nangyari ngayon. Paano na ako sa eskwelahan pagkatapos? Anong ipapaliwanag? May kapal ka pang magtanong sa akin? Huwag kang matakot, sasamahan kita. Nasaan siya? At naglakas loob kang manira sa estudyante ng unang universidad? Huwag kang lalapit, lumayo ka sa akin. Saan kolehiyo ka? Kung mapapasaya mo ako, hindi ko isusumbong ang ginawa mo. Ano sa tingin mo? Nanakot ka sa akin sa susunod na buhay pa. Hoy, ikaw! Bakit ang tagal mo? May problema ba sa daan? Naligaw ako. Hindi ba sinabi ni Lola Ana na maghahanap ng tutor para kay Liza? Bakit ka pumunta rito para makinig? Narinig ko na ang kursong ito sa unang universidad ay napakasikat. Gusto kong subukan para makita kung karapat-dapat ang magturo kay Liza. Lola Ana, ang propesor mula sa unang universidad ng Dragon City ay hindi sapat para ituro si Liza? Si Liza ang tanging apo ng pamilya Chen. Ang kanyang edukasyon ay makakaapekto sa kinabukasan ng pamilya Chen. Kailangan itong pag-isipang mabuti. Magsisimula na ang klase. Siya pala iyon? Mga estudyante, klase na. Hindi ba si Carlo dapat ang magturo ng klase na ito? Bakit itong batang guro ang nagtuturo? Baka naman itong tao ay may hindi pagkakaintindihan kay Maria. Tingnan natin. Halika, magpatuloy tayo. Ang nonlinear na sistema ng pag-ugoy na may damping. Kapag ang damping ng sistema ng pag-ugoy ay nagiging nonlinear, ang sistemang ito, magpapatuloy ba ito o hindi? Para masuri natin ito, kailangan muna nating isaalang-alang ang mga sangkap ngayon. Gumawa ng mathematical model. Kaya sa pinasimpleng modelong ito, ang konklusyong ito ay ganap na tumpak. Ito ang bumubuo sa batayan ng lahat ng aming susunod na pagsusuri. Ang derivation na ito ay napakalinis at simple. Ang galing talaga ni Daniel, hindi nakakapagtakang siya ang paboritong estudyante ni Carlo. Ang galing ni Daniel magturo, mas mahusay pa sa ibang propesor. Kapag siya ay nagtapos at nanatili sa paaralan, ang akademikong antas ng ating paaralan ay tataas pa. Paano nagkaroon ng ganyang kagandahan at katalinuhan sa isang tao? Isang petition ang ginagawa namin, suportahan natin si Daniel na mag-artista. Estudyante pala siya ni Carlo. Carlo, paano mo hinayaan ang isang tamad na estudyante na magturo? Hindi ba ito nakakasira sa edukasyon ng mga bata? Tama na. Tahimik muna lahat dahil meron na tayong batayang formula, ngayon ay titingnan natin. Pero, mali ang iyong batayan. Ale, ano po ang sinasabi ninyo? Ang iyong ikatlong aproksimasyon ay sobrang biglaan. Nakalimutan mo ang diwa ng modelong ito. Hindi ka ba tinuruan ni Carlo kung paano makuha ang susi sa pagbuo ng mathematical model? Nakakainis. Totoo na may ilang hakbang akong dinali sa ikatlong bahagi. Paano niya nalaman itong matandang babae? Para lang itong pinasimpleng version para sa pagtuturo. Sa susunod, marami pa tayong problema. Ito ay... Kung lalaktawan mo ito, paano mo ipapaliwanag sa huli ang frequency period ng vibration system at ang pagkalkula ng thermal entropy? Ang unang universidad ng Kaharian ng Dragon ay ang nangungunang institusyon ng Kaharian ng Dragon. Ang mga estudyanteng ito ay magiging mga top na siyentipiko at technologist ng Kaharian ng Dragon sa hinaharap. Ang pinasimple mong bahagi para sa pagtuturo ay magiging isang pangunahing hadlang sa pag-unlad ng Kaharian ng Dragon sa hinaharap. Saan ba nanggaling ang matandang babaeng ito? Atin pa siyang pinagdududahan si Kuya Daniel? Si Kuya Daniel ay isang henyo na nag-skip ng grades. At siya rin ang huling estudyante ni Chancellor Carlo. Siya ang pinakamataas na antas ng akademya sa Kaharian ng Dragon. Chancellor Carlo, ang sinasabi mo ay si Carlo Bautista? Kung nandito siya at narinig niya ang aking komento sa kanyang derivation, malamang matutuwa siya at hindi makatulog ng 3 araw. Si Chancellor Carlo ay akademiko sa 2 academies. Ang pinuno ng akademya sa Kaharian ng Dragon. Ang laki ng iyong bibig, matandang babae.
Ang unang universidad, saan ba kayo kumuha ng mga estudyanteng bulag ang paningin? Kami ay bulag? Sabi mo nang sabi na may mali sa derivation ni Kuya Daniel, ikaw na nga ang gumawa ng tama. Tama, baka hindi ka marunong magbasa ng mga letrang Ingles. Hindi ka welcome sa unang universidad, ikaw na matandang babaeng nagmamagaling. Kung ganoon, hayaan ninyo akong ipakita sa inyo ang tamang derivation. Kung hahayaan ko siyang matapos ang derivation, paano ako magtuturo sa unang universidad sa susunod? Hindi pwedeng. Kailangan ko siyang paalisin. Kaya pala, binalikan mo ako kanina sa hardin para pumunta ang matandang ito at nakawin ang lesson plan ko. Ano ba ang intensyon ninyo sa paglikha ng gulo sa klase ko? Ano bang sinasabi mo? Ikaw talaga ang nanghaharas ng mga estudyante. Alam ng lahat, lagi akong disiplinado, wala akong pagsisisi sa lahat ng ginagawa ko. Pero ikaw at ang matandang ito, mula simula ay inaakusahan at pinaparatangan ako. Kayo ba ay talagang target ako o ang unang universidad? Kaya pala nakapasok ka sa unang universidad. Ikaw talaga ang may pagkukulang sa pagtuturo at hindi ka nais-nais na pag-uugali. Ngayon ay isinasali pa ang universidad. Sa tingin ko, ang iyong talino at reaksyon ay talagang nakakatawa. Ako ay hindi ka nais-nais? Nasaan ang biktima? Sabi mo nang sabi na nanghaharas ako ng mga estudyante. Palitawin mo siya. Hayaan mo siyang ituro ako. Bakit walang lumalabas? Wala ba talagang taong ito? O hindi mo na kayang mag-imbento? Si Daniel Aquino ay laging mapagkumbaba. At may tamang asal sa mga estudyante. Bakit ninyo pinaparatangan si Daniel Aquino? At hindi ninyo nirerespeto si Presidente Bautista? Kayo ay talagang nagtatarget sa unang universidad. Sino ba talaga kayo? Tawagin ang seguridad at dalhin siya sa opisina ng presidente. Hayaan siyang humingi ng tawad kay Daniel Aquino at Presidente Bautista. Huwag galawin ang aking lola sa tuhod. Hindi. Huwag ninyong galawin ang aking lola sa tuhod. Hindi. Hindi. Huwag galawin ang aking lola. Ang silid-aralan ng unang universidad ay hindi dapat dungisan ng tulad mo. Sino ba talaga ang nagpadala sa iyo? Ano ang pakana? Ngayon kailangan mong sabihin ang lahat ng malinaw. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa sagot. Bitawan mo ako, ikaw na mukhang tao pero hayop ang puso. Ay hindi ka dapat sa harap ng pisara. Sa tingin ko, kayo ay mga espiya ng ibang bansa. Ginugulo ang klase ng unang universidad. Pinapasira ang pagkakaisa ng mga mag-aaral. Layunin na sirain ang kinabukasan ng ating kaharian ng dragon. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Nakita na ang iyong layunin. Ayaw mo pa umamin? Huwag kang magreklamo kung ako ay hindi magiging magalang. Pumapayag kayong manakit ng tao? Tara! Habulin natin ang dalawang espiya na ito. Ipaghiganti si Daniel Aquino. Protektahan si Daniel Aquino, protektahan ang unang universidad. Ano ang gusto ninyong gawin? Tigil. Guro. Tigilan na yan. Guro. Meron ng guro sa entablado. Sino pa ang may karapatang nasa entablado? Guro! Ito ba ang tinutukoy ninyo? Guro. Carlo, dumating ka sa tamang oras. Ikaw ang magpaliwanag kay Professor Gao. Ang guro ay narito. Ang estudyante ay hindi nangangahas magsalita. Talaga namang ang taong ito ay ang tao sa larawan sa silid-aklatan ni Lola. Ano pa kaya ang kakayahan ng Lola? Dito. Ang ginagamit ko ay paraang Linstead-Poincaré. Ang pormulang ito ay karaniwang ginagamit sa celestial mechanics para sa mga problemang hindi linear. Ngunit sa paggawa natin ng agham, dapat tayong maging adaptable at pumili ng may kakayahang umangkop. Sa ganitong paraan, ang modelong ito ay sapat na komprehensibo. Mas madaling lutasin ang mga tunay na problema. Sumasang-ayon ka ba? Ako ay bulag at hindi nakilala ang dakilang tao. Nasaktan ko ang aking ninuno. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Nakababata ako. Ang iyong pag-aaral ay hindi mahigpit. Ang iyong pagkatao ay hindi tama. Ang iyong mga aksyon ay hindi matuwid.
Hindi ako ang dapat mong humingi ng tawad. Dapat kang humingi ng tawad kay Maria at sa mga estudyante sa ibaba. At sa agham. Lola. Tama, hindi dapat basta-basta pinapasimple ng nakababata ang modelo. Handa akong humingi ng tawad sa aking mga junior. Ngunit ako ay isang taong matuwid at hindi nababahala. Ang paratang ni Maria laban sa akin ay walang katotohanan. Hinihiling ko na humingi ng tawad si Maria sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Guro. Itong si Maria Cruz lumabas siya ngayon at sinabi na may paghanga siya sa akin. Agad akong tumanggi pero hindi ko natakasan. Medyo napalakas ang pagkakapit ko, natumba siya sa lupa. Hindi ko inaasahan na pagkatapos niyang mahulog, sisigawan niya ako ng mga masasakit na salita at sinabi na ginagalaw ko ang mga estudyante sa paaralan at sa klase ko pa nang gugulo ng hayagan, guro. Paanong kaya mong magsabi ng kasinungalingan ng walang ebidensya? Si Maria Cruz, anong ebidensya ang meron ka para iparatang ako? Guro. Itong si Daniel Aquino, siya ay laging maingat sa kanyang mga gawain. Hindi pa siya nagkakamali. Malamang na may hindi pagkakaintindihan ngayon, siguro'y makipagbati na lang sila. Gawing maliit ang malaking problema at gawing wala ang maliit na problema. Hindi pwede iyan. Itong bagay na ito ay tungkol sa reputasyon ng aking si Maria Cruz. Dapat imbestigahan ng malinaw. Wala namang ebidensya. Hindi rin maganda sa harap ng mga estudyante na mag-away. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Maria, tawagan mo si Katiwala Chen, sabihin mong ito ang kahilingan ko. Sa loob ng 5 minuto kunin ang live satellite surveillance at alamin ang katotohanan. Sige. Bagamat tama ang pagkakatuwiran ng matandang ito, napakahusay niyang magyabang live satellite surveillance, hindi basta-basta makukuha iyon. Nasa ng surveillance, nagpe-film ba kayo ng prank show? Kung sa loob ng 5 minuto hindi makuha ang video, ano ang parusa? Ano ang student number mo? Maglakas loob kang magsalita ng ganyan sa guro? Okay lang. Kung sa loob ng 5 minuto hindi ko makuha ang surveillance video, tutuparin ko ang 3 kahilingan mo. 3 kahilingan pa? Akala mo kung sino ka? Anong email ito? Natanggap ko rin. Surveillance video. Wow. Imposible. Hindi ako naniniwala paanong mangyayari ito. Si Daniel Aquino ay may matibay na ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Guro, ang babae iyon. Ang babae ang nangakit sa akin. Oo. Tama. Siya yun. Maniwala ka sa akin, guro. Hindi po, Principal Carlo. Si Daniel Aquino ay isang taong masama. Binantaan niya ako. Kung hindi ako susunod sa kanya, sasabihin niyang plagiarism ang thesis ko. Hindi niya ako papayagang graduate. Pasensya na, noon sobrang takot ako. Natakot ako na ang nangyari sa akin ay kumalat sa eskwelahan, na lahat ay tuturo at magchichismis sa akin. Kasinungalingan, sinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Principal Carlo, si Daniel Aquino isang masamang tao. Ginamit niya ang after-class guidance, pinadrugs at ginahasa ako. Pagkatapos, ginamit niya ang grado para bantaan ako. Ako rin. Pinilit ako ni Daniel na mag-video. Kung magsasalita ako, ipapadala niya ang video sa mga magulang ko. Ako rin. Ako rin. Pinagkakaisahan ninyo ako. Maniniwala ka ba sa akin? Ano pa ang gusto mong gawin? Huwag mong isipin na sa kapangyarihan at talino mo, kaya mong kontrolin ang lahat. Ang pagmamaliit sa bawat babae. Managinip ka. Mga anak, kayo ang sandigan ng bawat isa. May karapatan kayong tumanggi. Katarungan at katuwiran, laging nasa inyo ang panig. Guro, siguradong nasuhulan sila. Wala po, guro. Ayaw mo kang umamin? Kailangan bang lahat ng CCTV ilabas bago ka umamin kung hindi ka lang nahuli ng guro ngayon? Naiwan akong walang alam. Hindi ko nakita ang totoo mong pagkatao. Hayop ka. Buti na lang hindi kita tinanggap. Kung hindi, ang daang taong reputasyon ng universidad masisira dahil sa iyo. Mga mag-aaral, si Daniel Aquino ginamit ang pagkakataon bilang kapalit na guro upang lasunin at abusuhin ang ilang mga estudyante. Hindi siya karapat-dapat sa pangalan ng unang universidad. Simula ngayon, pinaalis na si Daniel Aquino.
isusumbong siya sa pulisya. Ang unang universidad ay hindi na siya tatanggapin. Mga tauhan, dalhin ninyo siya. Guro, nagkamali ako. Guro, patawarin mo ako. Guro. Ako, guro. Maria, sa ngalan ng unang universidad, pinapasalamatan ko ang iyong matapang na pagkilos. Guro, noong araw itinuro mo sa amin isang maling titik, 3 araw na kirot. Sa pagkakataong ito, naniwala ako sa iba at napabayaan ang aking tungkulin na magmasid. Mangyaring parusahan ako, guro. Mabuti naman at may pag-unawa ka. Kung gayon, parurusahan kita na maging unang guro ng aking apo. Opo, guro. Ano? Ang nangungunang iskolar ng Kaharian ng Dragon, kasapi ng 2 akademya, ang pangulo ng unang universidad, ay magiging unang guro ni Liza? Si Lola Ana ay tunay na hindi masukat. Sigurado akong napunta kayo rito para sa balita na lalabas na si Ana Reyes, di ba? Ginong Joe, sinabi ng tatay ko na kapag umubo lang si Ana Reyes, ayan, magugulo ang pananalapi ng langit at dagat at magbabago ang takbo ng mga bagay-bagay. Ngayong lalabas na si Ana Reyes, may malaki ba siyang balak? Nabalitaan ko, si Ana Reyes ay inventor ng maraming teknolohiya. Hanggang ngayon, hawak pa rin niya ang ilang pangunahing lihim ng teknolohiya. Hindi ko alam kung si Ana Reyes ay interesadong makipagtulungan. Kayo naman panandali ang pakinabang lang ang gusto. Kaya naman ang negosyo sa langit at dagat ay hindi umuunlad, walang sigla. Ginoong Joe, ano po ang plano ninyo? Susunod po kami sa inyo. Kung ganun ang sinasabi ninyong lahat, maglalakas loob akong magtanong, papayag po kaya si Ana Reyes na makipagkita sa atin? Susunod kami sa inyo, Ginoong Joe. Lola, hinahanap niyo ako? Narinig ko nag-aaral kayo ni Liza kamakailan? Hindi pa ako gaanong nakapag-aral dati. Dahil magtuturo si Carlo Bautista, naisip ko na marami pa akong pwedeng matutunan, palawakin ang aking kaalaman. Mabuti ang matuto ng marami, ngunit tandaan mo, anumang kaalaman ay dapat makatulong sa'yo. Ang mahalaga ay ang iyong sariling pag-iisip. Pero kung sa tingin mo ang iyong natututunan ay pumipigil sa iyong pagkilos, iyon ay hindi na maganda. Naiintindihan ko. Lola, alam kong marami kang pag-asa kay Liza at alam ko rin na napakaganda ng kanyang kinabukasan. Nag-aalala lang ako na, baka ako ang maging pabigat sa kanya balang araw. Ako? Madali lang yan. Lola, ito po ang imbitasyon para sa inyo. Bakit sa akin ibinigay? Maria, hindi ba gusto mong lumago at mahasa? Simula ngayon, ikaw ang magiging kinatawan ko. Hanggang sa lumaki si Liza, unti-unti kong ipapamana sa iyo ang pamilya. Ako... Lola, napakagaling ninyo. Ako, nagaling sa ampunan, isang maliit na negosyante. Paano ko kayo kakatawanin kung sakaling mapahiya ko kayo? Tungkol kay Juan Reyes noong isang pagkakataon, mahusay mo naman itong hinarap. Pero... Maria, sa mundong ito walang hindi kaya kung gusto mo o hindi. Ang dating ikaw ay nakatali lang kay Juan Reyes. Ngunit naniniwala ako kapag dumating ang totoong problema, alam mo kung ano ang gagawin. Siyempre, ang maging kinatawan ko ay hindi madali. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Subalit ang ganitong pagkakataon ay minsan lang dumarating. Lola, hayaan ninyo akong subukan. Ang singsing na ito ay may tatak ko. Isuot mo ito. Lahat ng desisyong gagawin mo ay kumakatawan sa akin. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo, Lola. Ang mga taong inilagay mo sa grupo ng Ginto at Hiyas, lahat ay tinanggal ni Pedro Santos. Hindi masaya ang aming ama. Kung hindi dahil sa guro. Biglang dumating si Ana Reyes, sana nakuha ko na ang grupo ng Ginto at Hiyas. Kaya pakiusap Kuya at Juan Reyes, bigyan ninyo ako ng oras. Sa susunod, hindi na ako magkakamali.
Hindi ito handaan ang handaan ni Ana Reyes. May kailangan ba kayo sa akin, isang mababang tao? Ang handaang ito, mula sa matandang babae na iyon. Babawiin ko lahat ng pag-aari ng pamilya Reyes. Hindi naman si Ana Reyes mismo ang pupunta para gumawa ng ganito kalaking paghahanda? Anong alam mo? Si Ana Reyes, sa isang kisap mata maaring guluhin ang sitwasyon ng negosyo sa kaharian ng dragon. Noong panahong iyon, siya ang haligi ng pananalapi ng langit at dagat. Ang ikatlong tagapamahala ng restaurant ng Luding Pagbati Binibining Su, Tagapamahala Delgado, bakit po kayo yumukod ng ganyan? Miss Su, noong araw ang kaharian ng dragon ay magulo sa iba't ibang lugar. Ngunit ang lungsod ng langit at dagat lamang ang walang digmaan, laging mapayapa. Lahat ito ay dahil kay Guro Ana Reyes. Miss Su, dito po. Ito si Lola Ana. Tama, sa buong mundo, siguro Ana Reyes lamang ang kayang gawin ng walang sundalo ay takutin ang lahat ng puwersa upang sila ay magkasundo sa lungsod ng langit at dagat. Kaya isinilang ang restaurant ng Luding. Ang unang tagapamahala ay nagtakda ng patakaran. Kapag dumating siguro Ana Reyes, kailangan ang pinakamataas na antas ng pagtanggap. Nag-iisa si Lola Ana na kayang kontrolin ang sitwasyon. Siya ay isang makapangyarihang Diyos. Miss Su, kayo ang tanging kinatawan ni Guro Ana Reyes. Kayo po ang restaurant ng Luding pinakamahalagang panauhin. Buksan ang silid na Tian Si Ihao. Talagang sulat kamay ng guro. Ang lakas ay hindi nabawasan. Talagang karapat dapat na kinatawan ng guro. Matatag ang diwa. Miss Su, maupo po kayo. Miss Su, maupo po kayo. Wala kang karapatang umupo dyan. Si Juan Reyes ay kadugo ng guro. Siya lamang ang may karapatang pumalit sa guro na umupo doon. Mark Mendoza, bakit lalong tumatapang ang mukha mo habang tumatanda ka? Ang mga bagay na ito na hindi ka imbitado, kumakain at umiinom ng libre, kaya mong gawin? Pedro, huwag mo akong pintasan ng mga salita. Mamaya magpapasalamat ka sa akin. Salamat? Dapat akong magpasalamat sa'yo para sa paglalagay ng espiya sa grupo ng Ginto at Hiyas o para sa pag-uudyok mo kay Joseph na saktan ako. Ayon sa antas ng pagkakalahi, dapat kitang tawagin Kuya Pedro. Ang mga tunay na estudyante lang ng guro ang karapat dapat tumawag ng ganyan. Hindi ka kinikilala ng guro. Kuya Pedro, ako ang tunay na dugo ng pamilya Chen. Si Lola Ana ngayon ay hindi pa kumakalma. Kapag kumalma na siya, ako lang ang kikilalanin niya. Mga ginoo at ginang, ang babaeng ito, buong araw ay nasa tabi ni Lola Ana, nagpapasigaw ng relasyon namin ni Lola Ana. Huwag kayong maniwala sa kanya. Bakit hindi ko alam na may ganito akong kakayahan? Juan Reyes, hindi ka welcome dito ngayon. Maging matalino ka at umalis ka na. Kung magkita tayo sa hinaharap, bibigyan kita ng dignidad. Maria Cruz, ang tao, ang mahalaga ay bumalik sa tamang landas. Pinapayuhan kita ngayon, ibigay mo na ang pribadong selyo ni Lola Ana at tahimik na umalis sa pamilya Chen. Marahil sa hinaharap, kung may problema ka,
Ako naman ay maaalala pa ang dati nating pagiging mag-asawa at tutulong sa'yo. Kaya pala ito ang pakay mo. Juan Reyes? Dahil pinayagan ako ni Lola Ana na maging kinatawan niya, hindi ko bibiguin ang kanyang inaasahan. Huwag mong isiping makukuha mo sa akin ang pribadong selyong ito. Mga ginoo at ginang, ang bawat isa sa inyo, kung maaari ninyo akong tulungan na makuha ang singsing sa kanyang kamay. Sa hinaharap, iaalay ko ang lihim na teknolohiya ng aking pamilya Chen at bibigyan kayo ng 10%. Ang lihim na aklat ng guro ay napakahalaga. Ito ang pinagmumula ng yaman ng lahat ng industriya sa kaharian ng dragon. Hindi dapat mong gamitin ito bilang kasangkapan upang suhulan ang mga tao. Ang galing naman. Kung makukuha mo ang lihim na aklat na ito, hindi ba't maaari mong kontrolin ang buong kaharian ng dragon? Higit pa dyan, ang lihim na aklat na ito ay sumasaklaw sa militar at astronomiya hanggang sa agrikultura at pagtatanim. Kung makuha mo ito, hindi lang sa kaharian ng dragon kahit sa Estados Unidos at Potato Kingdom, kailangan din nilang yumuko at sumunod. Ang lihim na aklat na ito ay wala sa'yo. Bakit ka namin tutulungan? Bakit? Dahil ako ang nag-iisang natitirang dugo ng pamilya Reyes. Ang dugo ng pamilya Reyes ay dumadaloy sa aking mga ugat. Siguro ay laging tapat at may malasakit. Ginagamit ko ang aking buhay bilang garantiya. Hindi papayag siguro na ang mga inapo ng pamilya Reyes ay mapabayaan sa labas. Sa ibabaw siguro ay pumili ng isang estranghero na walang kaugnayan, si Maria Cruz bilang kinatawan. Sa totoo lang, ito ay upang subukan si Juan Reyes. Kapag nakuha ni Juan Reyes ang personal na selyo at makapasa sa pagsubok, siya ang magiging susunod na pinuno ng pamilya Reyes. Binibini? Gumalaw na nga sila. Ang pera ay gumagalaw sa puso ng tao. Kahit konting pahiwatig lang, sapat na para gumulo ang mga insekto. Gusto mo bang magpadala ng ilang tao upang tulungan si Maria Cruz? Nandyan si Michael Navarro, walang makakalapit kay Maria, wala siyang panganib sa buhay. Pero? Kung hindi niya kayang harapin ang maliit na bagay na ito, paano siya magiging aking kinatawan? Naniniwala ako kay Maria, makakaisip siya ng paraan upang malutas ito. Ang pananalapi ng langit at dagat ay kailangang gumalaw na. Isipin ninyo anong ginagawa ninyo. Alam ninyo ba ang resulta ng pag-insulto sa guro? Ano ba yon? Pedro, bakit ang duwag mo? Matanda na si Ana, ano pa ang kinakatakutan mo ngayon? Mark, nakalimutan mo na ba ang turo ni Ana? Ang taong walang katapatan ay hindi makatatayo. Paano mo nagawang itapon ang katapatan sa guro? Nagbago na ang panahon. Ang walang silbing matanda dapat nang itapon. Ikaw, sino ang may lakas ng loob na saktan ang kinatawan ng guro? Ngayon kailangan niyong tapakan ang aking bangkay. Sige. Sige, gagawin ko. Una, tapakan ng matandang si Pedro, ang lihim na aklat. Bibigyan ko siya ng dagdag na bahagi. Oy! Atake! Maria, nasa labas ang lahat ng tauhan ko. Pinapayuhan kita ngayon na ibigay mo na agad ang lihim na aklat. Kung hindi, ipapasunog ko ang lahat dito. Walang hiya ka. Sa oras na iyon, kahit itong matandang si Pedro o itong sentenaryong tindahan lahat ay dahil sa iyong katigasan ng ulo ay magiging abo. Maria, pag-isipan mong mabuti. Maria, huwag kang mag-alinlangan. Kung para ipagtanggol ang karapatan ng guro, ako, Pedro Santos, ay walang pagsisisi sa kamatayan. Maria. Sige gagawin ko. Pero sa kondisyon na ihatid muna si Pedro palabas. Sige. Hoy? Ilabas ang matandang si Pedro. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Maria, hindi dapat biguin ang tiwala ni Ana. Huwag mong ibigay. Sige, pinakawalan ko na siya. Ibigay mo na ba? Sumama ka sa pribadong tatak ni Lola Ana at mamatay ng sabay. Maria Cruz, ikaw ay isang walang hiya. Ako. Huwag gumalaw, anong ginagawa mo? Tulungan mo na ako. Juan Reyes,
Para sa kinabukasan ng pananalapi ng langit at dagat, ay handang isakripisyo ang iyong sarili, lunukin ang pribadong selyo. Talagang nakakaantig ng puso. Anong ibig mong sabihin? Dahil sila gustong-gusto makuha ang selyong ito, hayaan na lang silang mag-away-away. Kung ganon, Hindi pwedeng. masayang ang iyong sakripisyo ngayon, apurahan ang sitwasyon. Para makuha ang pribadong selyo, kahit sa proseso si Juan Reyes ay magkaroon ng kaunting aksidente. Mark Mendoza, gusto mo akong patayin? Yun ay para sa sakripisyo para sa kabuuan. Mark Mendoza, gusto mo akong iwan sa ere dahil gusto mo akong patayin, walang sino man ang mabubuhay galaw. Galaw na. Anong gagawin mo? Nagpadala na ako ng tao na ibuhos ang gasolina dito. Dahil ayaw mo akong mabuhay, edi lahat tayo mamamatay. Anak nang, tigil na ako. Sino pa ang makikipaglaban sa'yo? Umalis na tayo. Lakad, lakad, lakad. Sige. Ngayon, sobra ka na. Gusto mong umalis? Walang paraan. Si Juan Reyes ay loko na, Miss Susana. Dali, umalis na tayo. Hindi ko siya hahayaang talagang sunugin ang lugar ng lola. Ito. Iyong ibinigay mo kanina ay hindi talaga ang tunay na singsing na Jade. Sige, umalis ka na. Ang gulo ng aso't aso, sapat na ang napanood ko. Tayo naman ang susunod. Opo, Miss Susana. Tumigil ka? Bakit ka nagmamadali? Takbo, lumayo sa impyernong lugar na ito. Tabi-tabi lahat, nasa unahan na ang labasan. Kung may tapang ka, umurong ka at huwag humarang. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Hahanap ng kamatayan? Sige, lumaban kayo. Walang galang. Ikaw, sino ka ba? Ano ang gusto mong gawin? Guro talaga kayo? Kayo? Paano kayo napunta rito? Manager Rafael, baliw ka ba? Luhod sa matandang ito, anong gagawin? Tama nga. Bilisan ninyong itaboy ang baliw na matandang ito. Gusto mo bang masunog tayong lahat sa apoy? Tumahimik ka. Alam ba ninyo kung kanino kayo nakikipag-usap? Ito si Ana Reyes. Sinong Ana Reyes? Totoo bang ito ang sikat na si Ana Reyes? Umalis ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Guro, bitawan mo ako. Teka lang kayo, susunugin kayo. Nasaan ang apoy? Bakit hindi ito nagliyab? Narito si Miss, walang mangyayaring aksidente. Salamat sa pagligtas, Ana Reyes. Kung wala ka ngayon, ang restaurant ng Luding ay masisira na. Tumayo ka, huwag kang mag-abala. At saka, kahit hindi ako dumating, naniniwala ako, ang nangyari ngayon, kayang-kaya rin ng si Maria Cruz. Lola, si Maria Cruz hindi siya karapat-dapat sa tiwala mo. Kanina, tinakot ko lang siya, binigay na niya ang singsing. Lola, ako ang tunay mong apo. Ako lang ang makakapalit sa iyo. Maria, sa tingin mo tama ba siya? Hindi ko bibiguin ang misyon. Isuot mo na. Imposible. Imposible ito. Ang singsing. Kanina ko pa ito nilunok. Ito. Bobo at masamang tao. Dahil sa iyo may dugo ka ng pamilya Chen, binigyan kita ng pagkakataon. Una, sinaktan mo ako at ininsulto, pinaalalahanan lang kita. Pangalawa, pinalak mong ibenta si Liza. Binalaan kita, huwag kang magpanggap na Chen. Pangatlo, Lola, ako, alam ko na mali ako, talagang mali ako, Lola. nag-udyok ka ng panununog, maraming buhay ang nasaktan, walang pagsisisi, binaligtad mo pa ang kwento. Juan, naubos na ang pasensya ko. Lola, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. 3 beses lang, simula ngayon kung muli kang
gagambain sina Maria at Liza, gagawa ka ng masama sa pangalan ng pamilya, papatayin kita. Hindi mo ako pwedeng patayin. Hindi mo kaya. Sa tingin mo ba? Ngayon ikaw pa rin ang naghahari? Kung papatayin ninyo ako, hindi rin kayo makakaligtas. Juan Reyes, pinatawad ka na ni Ana Reyes. Umalis ka na. Kung maglakas loob ka pang mambintang kay Ana Reyes, hindi kita patatawarin. Maria Cruz, huwag kang mag-asta na parang may kapangyarihan ka. Sa tingin mo ba wala akong kakampi? Balang araw? Tumahimik ka, sabihin mo kay Luis Villanueva. Naitigil na niya kaagad. Kung hindi pa siya titigil, huwag mong sisihin ang guro mo kung ako'y walang awa. Paano mo nalaman? Ang mga pangyayari noong panahong iyon ay naimbestigahan ko na kung ngayon siya titigil. Maaari ko pa siyang patawarin. Iparating mo ang mensahe. Maaari ka nang umalis. Ngayon, ikaw naman. Maawa ka, guro. Napilitan lang ako. Lahat ay dahil kay Luis Villanueva. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Pagsuporta sa masama, panloloko sa mga kasamahan. Mark, pinalungkot mo ako ng husto. Ngayon ay paparusahan kita. Tatanggapin mo ba ang parusa? Basta't parurusahan mo pa ako kahit patayin mo ako ay handa ako. Mabuti naman. Mark Mendoza, may 3 kang pagkakamali. Una, hindi alam ang tama at mali, pagiging alipin ng masama. Pangalawa, kasukdulan ng kasakiman, pagtataksil sa pangako. Pangatlo, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang galawin ang mga taong pinoprotektahan ko. Hamon sa aking hangganan. Mark Mendoza, simula ngayon itataboy ka sa kaharian ng dragon. Hanggat hindi ka patay, hindi ka makakabalik. Guro, huwag mo akong paalisin. Huwag. Maria, tara na. Hindi mo magawa ang kahit maliit na bagay. Ano bang silbi mo? Amang, hindi ko inaasahan. Hindi inaasahan? Ako ang hindi inaasahan. Ang mga inapo ni Ana Reyes, ikaw pala itong walang kwenta. Amang, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Amang. Ako. Sige. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Maghanap ka ng paraan para makuha ang tawad ni Maria Cruz. Bumalik ka sa tabi ni Ana Reyes. Maging bago niyang tagapagsalita. Kung hindi mo kaya, alam mo ang kahihinatnan. Salamat, Amang. Gagawin ko ito. Maria, alam kong nagkamali ako. Maria, alam kong nagkamali ako. Maria. Bakit ka nandito ulit? Maria, alam kong nagkamali ako. Magbalik tayo, okay? Sabay nating palakihin si Liza. Ipinapangako ko. Mula ngayon, hindi na ako magiging gago. Palayasin mo siya. Huwag mo siyang hayaang takutin si Liza. Liza, tingnan mo si tatay. Ang lahat ng ginawa ni tatay ay para sa'yo. Ipinadala ka ni tatay sa pamilya Joe. Iyon ay para makatanggap ka ng mas magandang edukasyon. Juan, tigilan mo yung pag-arte mo. Alam ni tatay na nagkamali siya. Hindi mabubuhay si tatay kung wala ka. Mami, mukhang alam na ni tatay na mali siya. Ako. Liza, kung yan talaga ang gusto mo, bibigyan ulit siya ni Mami ng pagkakataon. Bantayan mo siya. Pagod ka na ba? Uminom ka muna. Eto. Ay. Sige, Salamat, tatay. maglaro ka na. Maria, ang payat mo na ngayon. Dati akong gago. Simula ngayon, siguradong babayaran ko kayong dalawa ng tama. Huwag kang magloko. Bata pa si Liza. Kailangan niya ng ama. Pero sabi ko sa'yo, hindi lang ikaw ang pwedeng maging tatay niya. Ang sakit! Liza. Anong nangyari kay Liza? Ahas. Bilisan mo, dalhin sa ospital. Wala nang oras. Bilisan.
Tawag ng ambulansya. Kung magtatagal pa, wala ng pag-asa. Buti na lang at agad kayong nag-first aid. Naalis na ang karamihan ng lason. Wala na sa panganib ang bata. Salamat, Doktor. Juan, salamat sa tulong mo ngayon. Ano ka ba? Nagbibiro ka? Si Liza, anak ko siya. Kahit mamatay pa ako, ililigtas ko siya. Ang gusto ko lang, sana'y tanggapin ninyo ako muli. Ano ito? Oo. Ito'y para kay Liza, anting-anting para sa kaligtasan. Ito'y. Amoy lang ka ito. Ikaw ang nagdala ng ahas? Hindi, Maria. Anong pabango para sa ahas? Mali ka, ang totoo. Ginamit mo ang buhay ng anak mo para magpanggap. Tao ka pa ba? Oo, ano ngayon? Kung hindi mo ako pinilit, hindi naman ako mapupunta sa ganito, ah? Liza. Juan Reyes, ano ang gagawin mo? Tigilan mo na ang kalokohan mo kung ayaw mong makita ang anak mong babae na mamatay sa harapan mo. Ibigay mo agad ang singsing ng angkan naming Chen. Ibalik sa akin. Anak mo siya, sarili mong dugo. Eh ano ngayon? Kung hindi mo ako pinilit, hindi ako mapupunta sa ganito. Ibigay mo sa akin ang singsing. Sige, ibibigay ko. Ibibigay ko. Liza. Umalis ka na. Kayo, dalawang manloloko. Hintayin ninyo ako. Kaya, Nabigo ka na naman. amain, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naputol ang ugnayan ng dugo. Juan Reyes, ang sariling kasalanan ang nagdadala ng kaparusahan. Malapit nang matapos ang makamundong ugnayan. Kulang pa isang mabuting gawa. Makakamit ko na ang pagiging immortal. Binabati kita, Ginang. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan si Liza na mahulog muli sa kapalarang naranasan ng pamilya Chen. Hindi problema ang pera. Papasukin mo ako. Pumasok. Kahit isang tingin lang. Ito ay pamana ng pamilya ko. Ipagpalit ng tiket. Isa lang. Pumasok na. Papasukin niyo kami. Pumasok. Tingin kay Ana Reyes. Gusto lang naming manood kay Ana Reyes. Sir Cho, Carlo Bautista, magsisimula na ang seremonya? Bakit hindi pa kayo umuupo, mga ginoo? Ang pagtitipon ngayon ay para kay Ana Reyes. Paano ako mangahas na lumampas? Ang guro na ito na si Ana Reyes kaysa sa inyong dalawa ay mas karapat dapat na umupo sa pangunahing upuan? Sa harap ng guro, ang mag-aaral ay may tungkulin lamang na makinig. Maliban sa guro, walang sino man sa mundo ang maaaring umupo sa posisyong ito. Na nagpapangyari sa dalawang ito na mga haligi na mapagpakumbabang tawagin ang sarili ng mga estudyante ay isang nakakatakot na nilalang? Mga ginoo, Naghintay kayo ng matagal. Vice Presidente. Luis Villanueva, ano ang ibig mong sabihin? Luis Villanueva, ang kapal ng mukha mo. Ito ang upuan ng guro at nangahas kang agawin ito? Carlo, Pedro. May pagkakasunod-sunod ang senyoridad. Ako ang panganay na alagad, hindi pa kayo ang nasa posisyon na mag-utos dito. Lihim mong ginawa sa likod ng guro ang napakaraming maruruming bagay. Karapat dapat ka bang tawagin ang iyong sarili na panganay na alagad? Luis Villanueva, kung hindi dahil sa guro noong una na nagbigay sa iyo ng pagkain, matagal ka nang patay.
Ngayon, talaga bang iiwan mo ang guro at ang mga patakaran ng aming paaralan at kalimutan ang lahat? Mga patakaran? Mga patakaran, lahat ay ako na itinatag ng malakas na tulad ko. Hindi ka maaaring umupo sa posisyong ito. Ikaw si Maria Cruz. Isang mahirap na babae na pinalaya sa bahay. Karapat-dapat ka bang magkomento dito? Matagal ka nang nagpapanggap na malakas. Akala mo ba talaga na kaya mong makipag-level sa akin? Tama ka. Ang Maria Cruz ngayon ay dahil sa pagtuturo ni Ana Reyes. Maaari mong sabihin na ako'y mababa ang pinagmulan. Maaari mo rin akong tawaging nagpapanggap. Ngunit ang dignidad ni Ana Reyes ay hindi dapat hamunin. Ang mga patakaran na itinatag niya ay hindi dapat yurakan. Ang upuan na ito, kahit na ang Diyos mismo ang dumating ngayon, ay hindi maaaring umupo. Mabuti. Tingnan natin kung paano mo ako pipigilan ngayon. Galaw na. Turuan ng leksyon ang babaeng walang modo at walang galang. Tigil. Tumigil ka. Ana Reyes, dumating si Ana Reyes. Tingnan ninyo. Hindi ko inakala na sa buhay ko makikita ko pa si Ana Reyes. Maria, magaling ang ginawa mo kanina. Hindi ka nagpapakumbaba o nagmamataas. May tiwala ka sa sarili. Ipinagtatanggol mo ang katuwiran. Higit pa ito sa anumang sining ng pakikipaglaban, anumang pakana ay mahalaga. Nakikita ang iyong paglago, ako ay natutuwa. Mukhang oras na ipasa ang pasanin na ito sa iyo. Ibibigay ko ang aklat ng mga sikreto itaturo sa iyo. Mula ngayon ikaw, Maria Cruz, ay ang kamara ng komersyo ng Kaharian ng Dragon, ang bagong pangulo. Ang bagong pangulo pala ay ang babaeng ito. Si Ana Reyes ay nagbigay pa ng librong lihim sa kanya siya. Siya ay isang babaeng walang pinagmulan. Bakit siya? Pedro Santos ay sumusunod sa utos ng guro. Pagpupugay. Pangulong Cruz. Carlo Bautista. Ay sumusunod sa utos ng guro. Pagbati Pangulong Cruz. Lola, ang lahat ng ito ay biglaan. Natatakot ako, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo. Kaya mo. Tumigil ka! Hindi ako pumapayag. Tigil. Hindi ako pumapayag. Ang posisyon ng Pangulo ng Kamara ng Komersyo ng Kaharian ng Dragon. Paano naging ganito kawalang saysay? Si Maria Cruz ay mababa ang pinagmulan, walang anumang nagawa sa negosyo at babae pa siya. Paano siya makakatanggap ng ganitong mahalagang tungkulin? Tama ang sinabi ni Vice Presidente Luis itong babaeng ito. Ano bang karapat dapat siya? Tama nga. Gaano ba siya kagaling sa atin? Dahil lang ba sa mga sinabi niya kanina? Mga magagandang salita? Hindi ko inaasahan. Si Ana Reyes ngayon ay nagsisimula na ring magtalaga ng mga kakilala. Ang negosyo ng ating Kaharian ng Dragon ay hindi dapat mapahamak sa ganito. Itong pagkapangulo. Hindi siya karapat-dapat. Sa tingin mo, sino ang karapat-dapat sa posisyong ito? Ako. Matagal na akong pangalawang presidente kung sino ang karapat-dapat sa posisyong ito. Natural ako yon. Hamp Luis, wala ka bang kahihiyan sa sinasabi mo? Inudyok mo si Mark Mendoza na lihim na bumili at magbenta ng mga bata para sa pagsubok ng gamot at sinubukan mong sakupin ang grupo ng ginto at hiyas. Alin sa mga ito ang nararapat sa iyong pagkapangulo? Nakipagsabuatan ka sa mga dayuhang kaaway, ipinagbili mo ang interes ng negosyo ng Kaharian ng Dragon. May masamang balak. Ang layunin mo ay dapat patayin. Tapos na kayo. Nasaan ang ebidensya? Ang mga sinasabi ninyo, dapat may matibay na katibayan sa pamamagitan lang ng salita. Gusto ninyo akong kasuhan? Ito ay paninirang puri. Kayo dalawa ay naiinggit sa akin dahil sa aking kapangyarihan. Nagsanib kayo para itakwil ako. Gusto ninyong bigyan si Ana Reyes ng puppet na ito na itinutulak ninyo para alisin ang mga hadlang. Ito ay pagdadahilan mo lang. Nakakasuka. Pedro Santos, Carlo Bautista, kayo ay nagkakaisa laban sa iba. Ngayon ay ibinabalik ninyo sa akin ang sinasabi ninyong katuwiran. Paano kung sabihin ko na siya mismo ang pumatay sa kanyang sariling mga inapo? Anong kalokohan ang sinasabi mo?
Si Juan ay walang kwenta, pero hindi naman siya karapat-dapat mamatay at saka siya lang ang lalaking apo ng pamilya Reyes. Si Juan, 2 araw ang nakalipas ay buhay na buhay pa. Paano bigla na lang namatay? Luis, anong laro ito? Sa pagkakaalam ko, si Juan ay pumunta sa mansyon ng pamilya Reyes at doon siya namatay. Kasinungalingan. Dumating nga si Juan dati, pero hindi maganda ang intensyon niya. Gusto pa nga niya akong saktan at si Liza. Pakinggan ninyo, siya mismo ang nagsabi na nakita niya si Juan. Huwag kang magulo dito. Bakit namin papatayin si Juan? Namatay si Juan, ano bang pakinabang namin doon? Pakinabang? Namatay si Juan, ang pakinabang ay ang lihim na aklat ng pamilya Reyes. Lihim na aklat? Oo, lihim na aklat. Ang lihim na aklat na ito ay hindi lang isang libro. Ito ay kumakatawan sa kakayahang makita ang mga lihim ng langit, kapangyarihan na kontrolin ang tadhana. Sa harap ng kapangyarihang ito, walang hindi matutukso. Kahit si Ana Reyes nagnanais ka rin nito. Hindi nagdadalawang isip kaya noon para sa lihim na aklat, pinatay mo ang sarili mong asawa. Ngayon naman, pinatay mo ang iyong sariling apo. At ikaw, isipin mo, wala kayong dugong magkakamag-anak. Bakit niya tatalikuran ang sarili niyang apo para piliin ka? Maniwala ka man o hindi. Ngayon, kung tatanggapin mo ang lihim na aklat, mamayang gabi, patay ka na sa bahay mo. Luis, magaling ka talagang manira. Maria, ano sa tingin mo? Lola, naniniwala ako sa'yo, hindi ikaw ang may gawa. Si Juan, hindi maaring ikaw ang pumatay sa kanya. Matigas ang ulo. Ana Reyes, kahit hindi mo aminin, Ano ang gusto mong aminin ko? Ito para itong gawa ng Diyos. Hindi ako nagkakamali, di ba? Solid na kahoy ng agarwood iyon, di ba? Kahit sino ang gusto kong patayin, madali lang para sa akin. Hindi ko kailangan ang mga sinasabi mo, mga palusot at dinadiretso. Paano ko naman iiwan sa inyo ang ebidensya laban sa akin? Tama kung si ma'am ang gagawa, bakit pa mag-iiwan ng bakas? Tiyak na may nag-frame sa kanya. Luis Villanueva, pinlano mo ito. Para takpan ang totoo siraan si ma'am. Gusto mo lang, gamitin kami, di ba? Buti na lang si ma'am inilantad ang totoo mong anyo. Kung hindi, maluloko tayong lahat. kasinungalingan. Sa tingin ko, gusto mo lang makuha. Ang posisyon ng presidente at ang lihim na aklat walang hiya kang siraan si Maam Magbato ng putik. Ikaw. Kahit si Ana Reyes, kahit gaano siya kagaling. Ano naman, hindi iyon patunay na si Juan Reyes ay hindi niya pinatay. Sinadya niyang iwan ang bangkay. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para alisin ang hinala sa kanya. Iyan ang plano mo. Luis Villanueva, ikaw pala, inakusahan mo ang guro ng pagpatay, di ba? At ayaw mong umamin, kaya mag-autopsy tayo dito mismo para malaman natin kung paano talaga namatay si Juan Reyes. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit hindi mo hinayaang si Carlo Bautista ang mag-autopsy? Si Carlo Bautista ay tao ni Ana Reyes. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya habang nag-autopsy? Baka mandaya siya. Pekeng ebidensya. Para sa'yo, madali lang, di ba? Luis Villanueva, ikaw sa iyong maliit na pag-iisip sinusukat mo ang puso ng isang maginoo. Ako ay alagad ng guro, ngunit sumusumpa ako sa aking personal na pangalan na magsasabi lamang ako batay sa katotohanan. Hindi ako magsisinungaling o mandadaya. Hindi na yon mahalaga. Kahit paano namatay si Juan Reyes, si Ana Reyes ay may ganitong kapangyarihan. Hindi ba ninyo gustong malaman paano niya ito nakuha? Akala nyo ba ang librong iyon ay para kumita ng pera? Hindi. Ang tunay na sikreto nito ay immortalidad. Immortalidad. May ganoong paraan pala sa mundong ito. Kaya pala, matagal siyang nabuhay. Ganon pala iyon. Si Ana Reyes ay nakapagpapanatili ng ganitong lakas. Hindi ba ninyo gustong magkaroon yan? Ayaw nyong magkaroon ng kapangyarihang higit sa tao? Huwag kayong matakot. Kahit gaano siya kalakas, kaya ba niyang patayin lahat ng narito ngayon? Lahat ng tao? Kahit kaya niya, kaya ba niyang patayin ang buong kaharian ng dragon? Ang buong mundo? Kapag kumalat ang balitang ito ngayon, ikaw, pinatay mo ang asawa mo at ang alagad mo, kinuha mo ang sikretong aklat, ang masamang gawa ng paghahangad ng immortalidad ay malalaman ng buong mundo. Ana Reyes. Tapos ka na, ibigay mo ang sikretong aklat. Luis Villanueva, ang sama ng puso mo. Ikaw ang pumatay kay Juan Reyes. Ang pumatay kay Juan Reyes ay ikaw.
Maria Cruz, huwag kang magsalita ng kabulastugan. Gusto mo bang ilipat ang atensyon? Ikaw ang gustong maglipat ng atensyon. Maria, ano ang natuklasan mo? Tingnan ninyong mabuti ang mga marka ng tali sa leeg ni Juan Reyes. Normal ay parehong kamay ang dumidiin sa leeg. Ang mga marka ay pantay. Pero tingnan ninyo may bakas ng daliri lamang sa isang gilid. Ito ay nangangahulugang ang pumatay ay gumamit ng isang kamay. Anong pinatutunayan nito? Si Ana Reyes ay may kakayahang pambihira. Masakal ng isang tao gamit ang isang kamay ay madali para sa kanya. Sige, maaaring ipaliwanag ang isang kamay, pero ang mga marka sa leeg ni Juan Reyes ay 4. Samantalang si Ana Reyes ay may 5 daliri. Hindi ba ito sapat na malinaw? Kahit hindi siya ang pumatay, hindi iyon nangangahulugang ako na. Kaya gusto mo bang ipakita ang iyong kaliwang kamay para makita ng lahat? Walang katotohanan. Maraming tao ang kulang ng daliri sa mundong ito. Lahat ba sila ay pumatay? Alam ng lahat dito na sanay akong gumamit ng kanang kamay. Nagsisinungaling ka. Bagaman hindi ka madalas gumamit ng kaliwang kamay, alam ng lahat na ikaw ay talagang kaliwete. Noong nagkasala ka ng malaki sa harap ng guro, pinutol mo ang iyong kalingkingan ng kaliwang kamay. Ngayon lang ikaw gumamit ng kaliwang kamay. Ang mga taong kulang ng daliri ay marami nga. Pero ang mga kaliwete na kulang ng kalingkingan at may kaugnayan kay Juan Reyes sa pananalapi ng langit at dagat, maliban sa iyo, sino pa? Ang pumatay kay Juan Reyes ay hindi talaga si Ana Reyes. Ang lahat ng ito ay kwentong ikaw mismo ang gumawa. Ikaw ang tunay na pumatay. Matalino at maingat. Hindi natataranta. Maria, hindi ako nagkamali sa iyo. Ang talas ng mata ng guro, si Maria ay may malaking talento. Si Maria ay maingat sa pagmamasid, matapang at may katalinuhan, kahanga-hanga. Hindi naman, ayoko lang na ang ibang tao ay magbintang kay Ana. Huwag kang magpakamahinhin. Kayo lahat ay gusto ang lihim na aklat na ito. Hindi kami nangangahas. Alam ninyo kung ano ito, mahika na ginagawang ginto ang bato. Ito ay lihim na aklat ng kung fu na walang tatalo. O kaya'y nagbibigay sa tao ng mahiwagang gamot para sa walang hanggang buhay. Tama, nakatala nga dito ang maraming bagay. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi kailanman kapangyarihang biglaang umangat, kundi responsibilidad. Ang gabay sa sangkatauhan pasulong at hindi para sa pansariling kagustuhan, responsibilidad. Si Maria ay kayang panindigan. Ana Reyes. Ang galing mong magsalita. Hindi ako naniniwala na ang iyong kakayahan na mahirap unawain ay walang kinalaman sa lihim na aklat. Kung talagang wala kang natamo mula dito, bakit mo pinanatili ito ng matagal? Hindi ka naniniwala. Sa tingin mo ang aking kapangyarihan ay nagmula sa bagay na ito? Kung gayon lumapit ka, buksan mo ito mismo. Totoo ang sinasabi mo. Bakit? Hindi ka maglakas loob? Anong nangyari sa kanya? Tingnan mo ang mukha niya. Tumatanda siya. Kung magpapatuloy ito, mawawalan siya ng lakas. Luis Villanueva, bitawan mo ang libro. Bitawan mo na. Bilisan mo. Gusto mo bang mamatay? Luis Villanueva. Ito ang aking kayamanan. Kunin ibigay mo sa akin. Luis Villanueva, tingnan mo ang sarili mo. Matigas ang ulo. Luis Villanueva. Tingnan ninyo, hindi ito kayamanan, ito ay sumpa ng kamatayan. Buti na lang hindi ako ang humawak. Dalhin sa ospital. Ay, Ang kasakiman ay nakakasama isang henyo na uwi sa ganitong kalagayan. Guro. Ngayon, nakita ninyong lahat ang mga lihim na taglay nito hindi para sa karaniwang tao na kayang dalhin ng basta-basta. Sa likod ng walang hanggang tukso ay katumbas na halaga o pagkawasak.
Maria, ngayon itatanong ko sa iyo muli. Alam mo na ang panganib nito. Nasaksihan mo ang bunga nito. Handa ka ba na panindigan ang responsibilidad na ito manahin ang aklat na ito? Lola, handa ako. Oh. Hindi ka ba natatakot na maging tulad ni Luis? Kahit maaaring mapanganib ito. Ngunit higit sa lahat dala nito ang sinabi mo, ang responsibilidad at pag-asa na gabayan ang lahat. Hindi ako malilinlang ng kapangyarihan nito. Tatandaan ko ang aral ngayon. Gagamitin ito sa tama protektahan ang dapat protektahan. Sige. Subukan mo nga, tingnan natin kung makakakuha ka ng pagkilala ng lihim na aklat. Ipikit mo ang iyong mga mata. Maria, ngayon na. Sumunod ka sa akin, sabihin mo ang iyong panata. Sa iyong puso. Itatak sa langit at lupa. Ako, Maria Cruz, ngayon ay nanunumpa. Sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan ng dugo. Sa pamamagitan ng kaluluwa. Tanggapin ang daan ng langit, protektahan ang lihim nito. Huwag gamitin para sa pansariling pakinabang. Huwag gamitin para sa pansariling pakinabang. Huwag gamitin para sa masamang hangarin. Huwag gamitin para sa masamang hangarin. Kapag ang kaharian ng dragon ay bumagsak. Kapag ang kaharian ng dragon ay bumagsak. Sa oras ng matinding panganib ng mga mamamayan. Sa oras ng matinding panganib ng mga mamamayan, saka lamang bubuksan ang kapangyarihan nito. Ingatan ang kapalaran ng ating bansa. Ingatan ang kapalaran ng ating bansa. Protektahan ang aking mga mamamayan. Saksi ang langit at lupa, kahit mamatay ng 9 na beses, hindi magsisisi. Kahit mamatay ng 9 na beses, hindi magsisisi. Iunat mo ang iyong kamay, iwan mo ang iyong pangalan mula ngayon. Ikaw na ang bagong tagapagtanggol nito. Lola? Mabuting bata. Ang daan mula ngayon. Ikaw na ang maglalakad nito. Hindi mo naman iiwan ako at si Liza? Lola Ana, masarap ito. Kumain ka pa. Sige. Opo. Ang bait naman ni Liza. Lola Ana, kakain na ako. Lola Ana, subukan nyo ito bago ko lang natutunang luto. Tingnan nyo kung swak sa panlasa nyo. Ang luto ni Maria ay sumasarap ng sumasarap. Maria, uminom ka ng sabaw. Bini-bini. Maganda ang kutis mo ngayon. Sige. Sige po. Ito ang pakiramdam ng tahanan. Kung gayon, magkuha tayo ng larawang pampamilya. Maganda yan. Oo nga. Maria, lumabas na ang larawan. Halika, tingnan mo. Ang ganda. Lola Ana, ano po ang nangyari? Masama ba ang pakiramdam nyo? Ihatid ko ba kayo sa kwarto para magpahinga? Lola Ana. Mami, saan pumunta si Lola Ana? Si Lola Ana ay naging engkanto at nasa langit na nagbabantay sa atin.